May parating na bulalakaw at naalarma ang mga observatories na nagmamatsyag nito. Ayon sa kalkulasyon, nagbago ang direksyon nito at tatama na sa Earth. May mga ginanap na pagpupulong at nalaman nila na ang tatamaan ay ang City Z kung saan nakatira si Saitama. Sa HQ naman ng Hero Association ay pinag-uusapan nila kung anong pwede nilang gawin. Nakatanggap ng tawag si Genos at nagpaalam siya kay Saitama dahil pinapapunta siya ng Hero Association sa City Z branch nila. Habang papunta si Genos ay wala pa siyang kaalam-alam sa bulalakaw. Dito sa City Z branch ng Hero Association ay nakilala ni Genos ang isang matandang lalaki. Siya si Bang. Ang alias niya ay Silver Fang. Class S at rank 3 siya. Sinabi niya na pinatawag ang mga Class S dito pero silang dalawa lang ang dumating. Baka busy kasi yung iba o kaya wala silang pake. Madalas, ibig sabihin nito ay may imposible silang problema na gustong ipalutas sa mga S-Class hero. Ang threat level nito ay Dragon. Sa loob ng 35 minutes ay babagsak sa City Z ang malaking bulalakaw. Nagulat si Genos sa nalaman niya. Ayon sa pagtatansya ay mawawasak ang buong City Z sa pagtama nito. Wala na silang magagawa dito at mas mabuting lumikas na sila. Dagdag ni Bang na mag-aanunsyo sila na lumikas ang mga tao 30 minutes bago ito bumagsak. Siguradong magkakaroon ng matinding panic dahil dito. Si Bang ay hindi lilikas dahil nandito ang dojo niya at ilang henerasyon ang nasa kanila ito kaya hindi niya ito magagawang iwanan. Normal talaga ang ganitong sentimiento ng mga nakatatanda. Nagpasikat si Bang at pinakita niya ang martial arts niyang Water Stream Rock Smashing Fist. Pero pagtingin niya ay wala na pala si Genos. Makikita na matindi ang panik ng mga tao. 21 minutes na lang bago bumagsak ang bulalakaw. Si Genos ay nagmamadali. Sa tansya ni Genos ay hindi lang City Z ang tatamaan. Madadamay din yung mga katabing syudad kaya kailangang may gawin siya. Susubukan niya ngayon ang bagong armas niya. At inihanda na niya ito. Balak niyang gamitin ang incineration cannon niya. Pero biglang may dumating. Siya si Metal Knight. Isang Class S at rank 7 siya. Humingi ng tulong si Genos kay Metal Knight pero tumanggi siya. Nandito lang siya para subukan ang mga bagong armas niya sa malaking bulalakaw. Linino din niya na wala siya sa panganib dahil kinokontrol lang niya ang robot na ito na drone. Nagpakawalan ng maraming missile si Metal Knight at dahil dito, hindi makaatake si Genos kasi tatamaan niya yung mga missile ni Metal Knight. Tumama ang mga missile ni Metal Knight at napakalakas ng firepower nito. Nagulat si Genos sa lakas ng mga armas ni Metal Knight. Pero buo pa din yung bulalakaw. 30 seconds na lang ang natitira at tatama na sa lupa ang bulalakaw. Kailangan niya ng 5 segundo para makapagkarga sa atake niya. Tingin niya ay huli na ang lahat at gulong-gulo na ang kanyang isipan. Sinabihan siya ni Bang na huminahon. Nasosobrahan na si Genos sa pag-iisip. Iniisip na agad ni Genos na mabibigo siya. Masyado pa siyang bata para mag-isip sa mangyayari kapag nabigo siya. Bahala na. Ang importante ay may gawin siya. Dito'y lumino na ang pag-iisip ni Genos at sinabi niya sa sarili niya na kung mamamatay din naman siya ay mas okay na may ginawa siya para wala siyang pagsisihan. Gumalaw na si Genos at inihanda ang kanyang core na parang Iron Man lang. Ginamit niya ang enerhiya ng core niya para sa incinerate cannon niya at saka inatake ang bulalakaw. Binibigay ni Genos ang lahat at napansin ni Bang na umaatras na ang bulalakaw. Natuwa si Genos sa narinig niya pero sinabi ni Bang na namamalikmata lang pala siya kaya nagalit si Genos at minura si Bang. Dito'y nawawalan na ng pag-asa si Genos at naubos na ang enerhiya niya. Pinatakas ni Genos si Bang pero biglang dumating si Saitama. Nagulat si Bang dahil hindi niya kilala si Saitama. Tumalon si Saitama papunta sa bulalakaw. Sinuntok ito ni Saitama at nagawa niya itong wasaki. Nagulat si Bang sa nasaksihan niya. Hindi niya akalaing ganitong kalakas si Saitama. Yun nga lang ay hindi nadurog yung bulalakaw kaya nawasak pa din ang mga gusali. Pero ang importante ay nailigtas niya ang buhay ng mga tao. 3 araw ang nakalipas ay wasak na wasak ang City Z sa nangyari. Habang nakikinig sila sa balita ay iniisip ni Genos na milagro yung nagawa ni Saitama. Kung hindi niya ginawa yon ay namatay ang mga tao. Sobrang makasaysayan yung ginawa niya pero may isang problema. Imbis na purihin siya ay sinisisi pa siya ngayon ng mga tao dahil sa pagkawasak ng syudad nila at hindi ito alam ni Saitama. Natanong ni Saitama ang rankang niya at sinabi ni Genos na umangat sila pareho. Si Genos ay rank 16 na. Si Saitama naman ay umakyat na sa rank 5 sa Class C mula sa 342 kaya gulat na gulat si Saitama. Sa totoo lang pang Class S na dapat yung nagawa ni Saitama dahil yung threat level nito ay Dragon. Pero iniisip kasi ng Hero Association na mas malaki ang ambag ni Metal Knight at ni Genos. Pinaliwanag ni Genos ang mga threat level kay Saitama. Kapag Tiger, posibleng marami ang masawi. Kapag Demon, maaapektuhan nito ang buong syudad.
Kapag dragon, ibig sabihin ay maraming syudad ang pwedeng mapinsala. Kapag god, nasa alanganin ng buhay ng buong daigdig. Ginagamit ito ng mga hero para makapagdesisyon kung kaya nila yung panganib. Sabi ni Genos na hindi naman kasi ito importante dahil si Saitama ang pinakamalakas. Sumang-ayon si Saitama pero hindi dahil sa malakas siya. Kapag ang isang hero ay tumakbo dahil hindi niya kaya yung panganib, sino na lang yung natitirang magliligtas sa mga tao. Napakaganda ng sinabi ni Saitama kaya isinulat agad ito ni Genos. Sabi niya ay lalabas muna siya para mapataas pa niya ang rank niya. Nag-aalala si Genos dahil hindi alam ni Saitama na galit ang mga tao sa kanya. Paglabas niya ay sinigawan siya ni Tank Top Tiger na Manderaya. Lumitaw yung kapatid niyang si Tank Top Black Hole. Naiinggit kasi sila na nakaakyat agad si Saitama sa rank 5 kaya tingin nila'y Manderaya siya. Hindi ngayon maintindihan ni Saitama ang pinagsasabi nila. Ayon sa kanya ay inaagaw ni Saitama ang kredito o kapurihan sa trabaho na ginawa ng mga Class S para makaakyat siya sa rankings. Pinigilan siya ng kapatid niya at sinabing siya na ang bahala. Biglang sumigaw si Tank Top Black Hole at sinabing si Saitama ang responsable sa pagkasira ng syudad nila. Balak ni Black Hole na galitin lalo ang mga tao dahil alam nilang si Saitama ang sinisisi sa nangyari. Patuloy ang pagsigaw niya at napansin ito ng mga taong nawalan ng tirahan at ari-arian. Sinisigaw ni Black Hole na napakakapal ng mukha ni Saitama para lumabas pa pagkatapos ng kapalpakan niya. Nagpuntahan bigla ang mga tao para makita si Saitama. Patuloy ang pang-uudyok ni Black Hole. Habang nakikinig ang mga tao ay patuloy niyang sinisisi si Saitama sa nangyari at kumagat na ang mga tao sa pang-uudyok ni Black Hole. Napangiti ngayon si Black Hole. Dama-dami na ang nakikisisi. Ginatungan pa ito ni Black Hole at sinabing sumuko na si Saitama sa pagiging hero. Lahat sila ay pare-pareho na ang sinisigaw at pinapasuko na si Saitama. Ito ang tinatawag na mob mentality. Tinitingnan ni Genos ang online forums at puro masasama din ang sinasabi kay Saitama. Lumabas siya kasi nag-aalala siya. Nakikita ngayon ni Bang ang nangyayari pero ayaw niyang magsalita kasi ayaw niyang manatili si Saitama sa bulok na sistema ng Hero Association. Kahit siya ang pinakamalakas at siya ang nagligtas sa mga tao ay ganito ang naging pagtrato sa kanya. Sadyang makasarili kasi ang mga tao. Kung hindi sinuntok ni Saitama ang bulalakaw ay malamang hindi na sila buhay ngayon. Tuwang-tuwa si Black Hole at tingin niya ay pagkakataon na ito para tapusin siya. Sinigaw niya na lalaban si Saitama dahil gusto niya ibuhos ang galit sa kanila. Hindi ito totoo pero ang balak niya ay bugbugin si Saitama para lalo pa siyang magustuhan ng mga tao. Pero dito sila nagkamali. Kahit si Bang ay alam na ang ending nito kaya umalis na siya. Saktong dumating si Genos at nakita niya ang sitwasyon ngayon ni Saitama. Nagpasikat si Tank Top Tiger at pinagmalaki ni Tank Top Black Hole ang grip strength niya na 2,800 PSI. Sumugod si Tank Top Tiger at knockout agad siya. Sumunod si Black Hole pero nakipaglabanan ng grip strength si Saitama sa kanya at wala siyang palag. Napatili pa siya na parang babae. Nagtataka si Saitama sa sobrang hina niya at sinabi ni Black Hole na suko na siya. Humingi siya ng tawad sa pagsisinungaling niya. Sumigaw si Saitama at sinabi niyang siya ang nangwasak sa bulalakaw. Pinagsalita niya ang mga tao sa reklamo nila. Magrereklamo yung isa tungkol sa kotse niya pero sinabi ni Saitama na wala siyang pakialam sa kotse niya. Kung may gusto silang sisihin nila yung bulalakaw. Sobrang pumutok sa galit si Saitama. Dumating si Genos at inaya na lang siyang umuwi. Sobrang init ng ulo ni Saitama pero biglang nagsalita si Genos at sinabi na si Saitama ang pinakakahanga-hangang tao na nakilala niya. Kahit ayaw ng tao sa kanya ay patuloy siyang magiging tagasunod ni Saitama. Sabi ni Saitama na hindi niya kailangan ng pambobola ni Genos pero tingin ko'y masaya naman siya sa narinig niya. Sunod naman ay may isang halimaw na octopus at siya'y mensahero ng mga nilalang mula sa dagat. Si Mumen Rider ay nagmamadaling rumesponde. Sabi ng octopus na sasakupin nila ang kalupaan pero napansin niya si Saitama at pareho daw sila ng ulo at tinawanan siya. Pagdating ni Mumen Rider ay tapos na ang halimaw. Pinag-uusapan ngayon ito sa internet dahil natapos ito sa isang suntok, pero may tumatawag pa din sa kanyang Manderaya. Si Mumen Rider ang nagbabasa at ayaw niyang magpatalo kay Saitama dahil rank 5 na sa Class C si Saitama. Ang rank 1 sa Class C ay si Mumen Rider. Dumating na ang mga nilalang mula sa dagat at nanggugulo na sila. May lumitaw na hero at ito'y si Stinger, isang Class A at rank 11. Masaya ang tao dahil dumating siya. Napapalibutan siya ng mga halimaw pero kumpiyansa pa din siya. Umangat uli ng rankang si Saitama at number 2 na siya matapos niyang talunin yung octopus. Pag nakaakyat na si Saitama sa Class B ay walang ng kota linggo-linggo. Nabalitaan nila ngayon na sumugod na ang mga taga-dagat at mag-isa lang si Stinger. Kaya lumabas agad si Mumen Rider. Bogbog na si Stinger pero mayabang pa din siya. May bagong mga halimaw na lumitaw para ipaghiganti yung mga tinalo ni Stinger. Pumorma si Stinger at isa-isang inatake ang mga halimaw gamit ang gigantic drill Stinger quadruple thrust niya. Napakalupit niyang tumusok.
Bilib na bilib siya sa sarili niya at tingin niya ay god level yung threat ng mga halimaw pero biglang may lumitaw na halimaw. Siya si Deep Sea King. Papunta na din sila Saitama para rumesponde. Kumakalap siya ng datos pero wala siyang makuha kaya sinabi niyang mauuna muna siya at sasabihan agad niya si Saitama kapag nahanap na niya ang mga kalaban. Nagkaroon ng anunsyo na ang threat level ay Tiger pero sa loob ng HQ ay pinapabago nila ito dahil may nakatalo kay Stinger. Kaya iaangat na nila ito ng Demon. May mga Class C hero ngayon na pauwi na dahil itinaas ang threat level sa CTJ at ginawang Demon pero nagpatuloy pa din si Mumen Rider. May nagmamanman kay Deep Sea King ngayon at ito'y si Lightning Max. Isang Class A hero at rank 20. Iniisip niya kung kaya niyang labanan si Deep Sea King pero bigla nasa likuran na niya ito. Nagulat siya at napatili. Ginamit niya ang Lightning Kick niya pero walang epekto. Nagpakilala siya kay Deep Sea King at hinamon siyang magkipaglaban pero sa isipan niya ay balak niyang tumakbo. Pero inatake na agad siya ni Deep Sea King bago pa siya makatakbo. Tinatawanan lang siya ni Deep Sea King sa hine niya. Nagawa niyang makatayo at nag-flying reverse roundhouse lightning kick siya. Pero siya pa ang tumalsik. Nung malalaglag na siya ay may sumalo sa kanya. Siya si Puri Puri Prisoner, isang Class S at rank 17. Tumakas siya sa kulungan para makita ang mga boylet niya. May sumabay sa pagtakas niya at ito si Sonic. Alam din ni Puri Puri Prisoner ang pangalan ni Sonic kasi inaalam niya ang lahat tungkol sa mga lalaking type niya. Kaya siya nakulong ay hindi niya mapigil ang atikihin ang mga gwapo. Dumating si Deep Sea King at hinarap siya ni Puri Puri Prisoner para ipaghiganti ang kanya mga lovey-doves. Gagamitin muna niya ang 50% ng lakas niya. Parang tag-uro lang. Kaso napunit yung sweater na galing sa boyfriend niya kaya nagalit siya at sinisi si Deep Sea King. Ginanahan ngayon si Deep Sea King at binigyan agad si Puri Puri Prisoner. Pero nakabawi agad si Puri Puri Prisoner at nagulat si Deep Sea King. Binigyan niya din si Deep Sea King ng uppercut. Inayos niya ang panga niya at sinabi niyang naramdaman niya ng kaunti yung suntok ni Puri Puri Prisoner. Yun din ang sinabi ni Puri Puri Prisoner pero alam ni Sonic na nagpapanggap lang si Puri Puri Prisoner. Sa loob-loob ni Sonic, tingin niya ay wala sa kanilang dalawa ang makakatalo sa kanya. Si Puri Puri Prisoner ay bumubulong sa sarili niya na sobrang nasaktan siya sa atake ni Deep Sea King. Kaya ginamit niya ngayon ang special move niya. Ito ang Puri Puri Prisoner Angel Style. Nagulat si Sonic kasi wala nang damit si Puri Puri Prisoner. Ayaw lumingon ni Sonic dahil hindi siya interesado sa Cobra. Sabi ni Deep Sea King na ang sagwa naman. Daig pa ni Deep Sea King si Puri Puri Prisoner dahil kahit papaano ay may brief siya. Sumugod siya at ginamit ang Angel Rush. Pinaulanan niya ng suntok si Deep Sea King. Nakalap ni Genos ang taas ng enerhiya sa labanan nila kaya sinubukan niyang kontaken si Saitama pero hindi siya makatawag. Dumiretso siya ngayon mag-isa. Pagod na si Puri Puri Prisoner pero nasalag ni Deep Sea King yung mga atake niya. Sinabi niyang naramdaman niya kahit kaunti iyon sabay siya naman ngayon ang umatake. Tinuruan pa niya si Puri Puri Prisoner na ginagamit ang combo para tapusin ang kalaban. Pinaulanan niya ng kombinasyon si Puri Puri Prisoner at tinapos. Tinanong ngayon ni Deep Sea King si Sonic kung lalabanan din siya nito. Sinabi ni Sonic na hindi niya palalampasin ang pagdisrespeto ni Deep Sea King at katapusan na niya. Biglang umulan at umatake na siya. Nagawang ilaga nito ni Sonic at ginamit ang Windblade Kick niya. Pinagyayabang niya ang bilis niya pero biglang inatake siya ni Deep Sea King gamit ang dila niya. Nagawa itong putulin ni Sonic. Sinubukan siyang hulihin ni Deep Sea King pero masyado siyang mabilis. Pilit siyang nagpapasikat gamit ang bilis niya at sa pananaw niya ay ibig sabihin nito'y mas malakas siya. Si Deep Sea King ay napipikon na. Nagulat si Sonic dahil naramdaman niyang lalong bumibilis si Deep Sea King. Lalo din siyang lumalakas. Ito'y dahil nababasa siya. Lalo din siyang lumalaki. Mabilis si Sonic pero hindi tinatablan si Deep Sea King kaya dehado na si Sonic. Si Mumen Rider ay re-responde pero huminto siya sa traffic light kahit walang trapiko. Ganyan sila kadisiplinado. Dito'y nagkita sila ni Saitama. Ito ang unang beses na nagkita sila. Love at first sight. Si Amay Mas naman ay nasa telebisyon pero tinatanong siya tungkol sa problema ngayon sa pagsugod ng mga halimaw. Sabi niya na nandito siya para i-promote ang kanta niya. K-pop mode siya ngayon. Pero sinagot din niya ito at sinigurado na malulutas nila ito para mapanatag ang mga tao. Hiniling din niya na mag-ensayong mabuti yung mga hero na natalo sa kaguluhan na ito para hindi na uli sila matalo sa susunod. Balak umatras ni Sonic para kumuha ng armas pero nahuli siya ni Deep Sea King. Pagtingin niya ay damit na lang ito. Nakaiwas pala si Sonic at sinabi niyang babalik siya para tapusin si Deep Sea King. Habang naglalakad si Genos ay nakasalubong niya si Sonic at binolehan siya ni Sonic na wag nang pumunta dahil hindi nila kakayanin si Deep Sea King. Pag-alis niya ay nagtaka si Genos kung bakit nakahubad si Sonic at tingin niya ay manyak ito. Nakita niya bigla na punong-puno ng tao ang isang lugar. Maraming tao sa shelter. Sila'y sobrang nanggangamba. May mga hero din na nagtatago sa loob.
Naramdaman din ni Deep Seeking na maraming tao sa loob kaya sinugod niya ito. Hinati niya ang mga tao at nagpaalam din dahil katapusan na nila. Sinabi ng lalaki na suko na sila at nagmakaawa na wag umatake. Klase lang kasi siya kaya lumikas din siya pero sinabi ni Deep Seeking na tatapusin niya sila. Ang kahilingan niya ay sumigaw sila habang tinatapos niya. Ang balak lang talaga niya ay delay o patagalin ito para magkaroon sila ng oras hanggang makarating ang isang Class S na hero. Pero naihina siya sa pantalon niya sa takot. May biglang lumitaw na dalawang hero para lumaban kay Deep Seeking. Nandito din pala si Snake at isa siyang Class A hero. Nagpakilala na din siyang hero at ang pangalan niya ay All Backman. Nabuhayan ng loob ang mga tao. May dalawang Class C, isang Class B at isang Class A kaya tingin nila ay kakayanin nila si Deep Seeking pag nagtulungan sila. Magkasama si Mumen Rider at Saitama pero may dumaan na nakahubad. Malamang si Sonic ito at bumaba si Saitama para habulin siya. Nakatanggap ng tawag si Mumen Rider at sinabihan siya na nasa shelter ngayon si Deep Seeking kaya agad siyang umalis. Naiwan nga lang yung phone niya. Naghahanda na silang lumaban at pagbalik ni Saitama ay nakita niya yung phone ni Mumen Rider. Pagbalik sa shelter ay tamba agad si Snake at yung tatlo pang mga hero. Patuloy ang pananakot ni Deep Seeking pero may bigla dumating. Nandito na si Genos. Tumatawag ang Hero Association kay Mumen Rider pero ang sumagot ay si Saitama. Sinabihan agad ng staff ng Hero Association na umatras siya dahil tinalo ng halimaw ang isang S-Class. Akala nila ay si Mumen Rider ang kausap nila. Tinanong nila kung sino ang kausap nila ngayon. Nagpakilala siya bilang si Saitama at interesado siya dahil natalo ng halimaw ang isang Class S na hero. Si Genos naman ay sumugod agad at binigyan ng incinerate si Deep Seeking. Wasak si Deep Seeking at pagharap ni Genos sa mga tao ay nagbunyi sila. Tingin niya ay sobrang desperado ang mga tao kaya sobrang saya nila pero buhay pa pala si Deep Seeking at nagulat si Genos. Masyadong naging kumpiyansa si Genos kaya hindi siya handa. Sa HQ naman ay pinag-uusapan nila si Saitama dahil kahit class silang siya ay nakapagtala siya ng record sa physical test nila. Kaso may mga usap-usapan na mandiraya siya kaya nagdadalawang isip siya. Pero nagkasundo sila ni Boy Labo na hayaan si Saitama na tumulong para malaman nila kung totoo talaga yung lakas niya kaya ibinigay na nila yung lokasyon ni Deep Seeking. Sinabihan ni Genos na tumakbo na sila dahil hindi niya sigurado kung kaya niyang talunin si Deep Seeking kaya nagsitakbuhan na sila. Naghilom na ang sugat ni Deep Seeking at sinabi niyang wala siyang papatakasin sa kanila. Sumugod si Genos para pigilan si Deep Seeking. Matindi ang palitan nila ni Genos, pero nakalalamang si Genos. Ginamitan pa niya ng incinerate si Deep Seeking. Pagkatapos ay ginamit niya ang Lightning Eye para silawin si Deep Seeking. Parang si Goku lang at yung solar flare niya. Inatake ni Genos si Deep Seeking habang hindi siya makakita at pinaulanan ng machine gun blows. Pero nakatayo pa din si Deep Seeking. Habang tumatakbo ang bata ay sumigaw siya bilang pagsuporta kay Genos pero nainis si Deep Seeking at dinuraan ang batang babae. Sinalo ito ni Genos pero dahil dito ay naluso siya. Sinamantala agad ito ni Deep Seeking at binalibag siya. Dito'y natalo na si Genos at inaasar niya si Genos dahil dapat iniligtas na lang niya ang sarili at hindi na sinalo yung asido niya. Nung tatapusin na siya ni Deep Seeking ay dumating si Mumen Rider. Pinigilan siya ni Genos dahil alam niyang hindi kaya ni Mumen Rider ito. Kahit ang mga tao ay alam na wala siyang magagawa. Sumugod si Mumen Rider pero binalibag lang siya ng binalibag ni Deep Seeking hanggang mapunit ang damit niya. Nung tatapusin na ulit ni Deep Seeking si Genos ay tumayo pa din si Mumen Rider para pigilan si Deep Seeking. Pero winasiwas lang siya ni Deep Seeking. Tumayo pa din si Mumen Rider at sinabi niyang alam niyang mahina siya. Classy lang siya pero isa siyang hero. Hindi na importante ang pagkapanalo o pagkatalo. Ang importante ay nandito siya para labanan ang halimaw para sa mga tao. Naantig ang damdamin ng mga tao sa puso at kabayanihan ni Mumen Rider. Kaya naghayag sila ng suporta kay Mumen Rider kahit alam nilang dehado siya. Dito'y sumugod na siya, pero isang suntok lang siya kay Deep Seeking. Natahimik ang mga tao. Nang asar si Deep Seeking pero dumating na si Saitama at pinuri si Mumen Rider. Napansin din niya na wasak si Genos. Bago niya tulungan si Genos ay sinabi niyang aasikasuhin muna niya itong pangit na ito. Sinuntok siya agad ni Deep Seeking dahil hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Saitama. Pero hindi tumalab ang suntok niya. Humanga si Deep Seeking dahil nakatayo pa din siya pero sinabi ni Saitama na mahina lang kasi si Deep Seeking. Hindi alam ng tao kung magiging masaya sila o hindi dahil ang alam nila ay class silang si Saitama. Nagkwento si Deep Seeking kung gaano siya kalakas pero nainip si Saitama at sinabing tama na ang daldal para matapos na ito. Nagalit si Deep Seeking at sumuntok agad. Pero nauna si Saitama. Napatigil din niya ang ulan sa lakas ng suntok niya. Nagulat ang lahat ng tao sa nangyari. Natalo niya ang Deep Seeking na isang suntok.
Nagsigawan ng mga tao habang si Saitama ay bored pa din. Akala niya malakas, hindi naman pala kaya napabungtong hininga na lang siya. Si Sonic naman ay bumalik ng may sandata na pero ang akala niya ay tumakas si Deep Sea King. Hindi niya alam na tinapos na siya ni Saitama. Ilang araw matapos ang insidenteng iyon ay nandito sila sa apartment ni Saitama at nakatanggap sila ng mga sulat. Mga fan letter ito. May natanggap si Saitama. Si Genos naman ay puro fans niya na patay sa kanya. Binuksan ni Saitama ang sulat sa kanya at puno ito ng galit. Hate letters. Nagalit si Genos pero tinanggap lang ito ni Saitama. Ito ang nangyari pagkatapos niyang talunin si Deep Sea King. May isang lalaking linait ang mga hero. Napakahina ng mga hero dahil isang class C lang ang tumalo sa halimaw. Mga walang kwenta ang Class A at Class S ayon sa lalaking ito. May kaunti sa kanila ang nakukumbinsi niya sa mga sinasabi niya. Parang isang troll sa social media. Ang hina ng mga hero at pinagtatawanan niya sila. Dinipensahan ng isa yung sakripisyo nila pero katwiran ng lalaki ay lahat naman ay kayang gawin yun. Pero dapat kaya nilang talunin ang kalaban. Nagalit yung isa pero sinabi niya na galing sa donasyon nila yung sinusweldo ng mga hero kaya trabaho nila ang pagligtas sa mga tao. Sa bandang huli walang kwenta ang mga hero ayon sa kanya. Narinig ito ni Saitama at tumawa siya. Nagsalita siya at sinabi niyang napakaswerte niya dahil mahina na yung halimaw pagdating niya dahil sa napagod ito kakalaban sa mga hero. Kaya swerte siya at sobrang dali na lang nitong talunin. Sinabi niya na wala naman talaga siyang ginawa pero makukuha pa niya ang kredito at aangat pa sa rankings. Sinigaw niya sa mga tao na ikalat na siya ang tumapos sa halimaw para tumaas ang ranking niya. Pinangatawanan na ni Saitama ang reputasyon niya at naalala ng tao na mandiraya itong si Saitama. Kaya mabilis siyang umangat ay dahil nang aagaw siya ng kredito kahit wala naman siyang ambag. Pero dahil sa ginawa ni Saitama ay nanimbalik ang respeto ng mga tao sa mga hero. Napangalagaan niya ang karangalan ng mga hero na nagbuwis ng buhay para sa mga tao. Malungkot si Genos pero hindi niya magawang pigilan si Saitama. Dahil dito ay lalo pa siyang rinespeto ni Genos. May isa pang sulat si Saitama at handa na sana si Genos na sunugin ito pero nakatanggap siya ng pasasalamat sa isang tao. May isa pa siyang sulat at rank 1 na si Saitama. Pinatawag siya sa Hero Association at hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Pwede na siyang umakyat ng Class B pero tinanong muna nila si Saitama kung gusto niya. Sinabi ni Saitama na gusto niya. Sa isip niya ay gusto din kasi niyang makaakyat ng Class S tulad ni Genos. Pero magkakaroon ng mahabang interview. Pinag-uusapan siya ng mga staff ng Hero Association at alam nila yung tungkol sa kahanga-hanga niyang physical test. Pero may usapan din na dinaya niya yung test. Pero sinabi ni Boy Labo na wala nang dahilan para pagdudahan siya. Papayagan na lang nilang umakyat siya. Kung totoo talaga yung lakas niya ay madali siyang makakaakyat sa Class B pero kawawa siya sa Class B kung peke siya. Pinaalam agad nila ang promotion ni Saitama kay Amay Mask o kay K-pop. Nagalit siya kasi wala siyang pakialam sa Class B kasi Class A o pataas lang ang nakakaapekto sa imahe ng Hero Association sa mga tao. Tulad na lang nung huling insidente kay Deep Sea King. Naapektuhan ang imahe niya dahil sa kabiguan ng mga hero. Kaya ipinakita sa kanya si Saitama kasi siya ang nakatalo kay Deep Sea King. Nakita ngayon ito ni K-pop. Sa ospital ay nabasa nila Lightning Max at Stinger ang balita at naiinis sila. Biglang lumitaw si Puri Puri Prisoner para bisitahin sila at galing pa siya sa kulungan. May mahiwagang injection pa siya pero nagtakbuhan silang dalawa. Baka hindi na sila makagalaw kapag naturukan yan. Kahit sino ay tatakbo palayo kay Puri Puri Prisoner dahil wala kang palag dyan. Umpog ka pa sa muscle niya at baka malatigo ka pa ng cobra. Nakita ni Puri Puri Prisoner ang dyaryo at ang headline nito. Natahimik siya sa nakita niya. Si Saitama naman ay Class B na. Dumaan siya sa isang kainan at inalok siya ng libreng inumin ng katabi niya. Hindi niya makilala ang lalaki. Sabi ng lalaki na ipagdiwang nila ang promotion niya sa Class B at nagulat si Saitama na alam niya ito. Naalala niya na siya si Muman Rider. Sabi ni Muman Rider na hindi niya nasabi ang lahat sa sulat niya. Siya pala yung nagpasalamat kay Saitama sa sulat. Tinanggap niya ang alok ni Muman Rider. Ibig sabihin nito ay alam ni Muman Rider na palabas lang yung mga sinigaw ni Saitama. Alam niyang ginawa niya yon para pangalagaan ang karangalan nila. Ibig sabihin din nito na isa na si Muman Rider sa nakakaalam kung gaano kalakas si Saitama. Sunod ay makikita ang isang babae na nagbibigay babala sa paparating na sakuna. Ang pangalan niya ay Shibabawa at isa siyang manghuhula. Sinabi niyang nasa kapahamakan ang daigdig. Habang nasa bundok ay may isang dinosaur na nagising. Inatake nila ito ng missile pero walang epekto. Kaya narito ngayon ang isang hero. Siya si Tatsumaki. Ang alias niya ay Terrible Tornado. Class S at rank 2 siya. Pero may kausap siya sa telepono. Nagsasalita ang mala Godzilla na dinosaur pero pinatahimik siya ni Tatsumaki dahil may kausap siya sa telepono. Dinikit niya ang mukha niya kay Tatsumaki na tila'y nananakot. Tinanong niya kung tapos na si Tatsumaki. Tinawag niyang maliit si Tatsumaki at nagalit siya sa dinosaur. Tinapakan ng dinosaur si Tatsumaki pero nakailag siya.
Sabi ng dinosaur na isang malaking bulalakaw lang ang makakapatay sa kanya. Sabi ni Tatsumaki na yun lang pala ang kailangan kaya gagawin niya ito. Naghanda ang dinosaur sa pag-atake pero bigla siyang natigilan dahil nakita niyang may pabagsak na malaking bulalakaw. Sinundo ng eroplano si Tatsumaki at nagtataray na naman siya. Sa tuktok ng bundok ay may dojo dito. Ito ang dojo ni Bang. Pinakita ni Bang ang water stream rock smash ang fist niya. Ito'y para enganyuhin sila Saitama na aralin ito pero tumanggi sila Saitama at Genos. Nagalit ang isang estudyante ni Bang. Siya si Charanko. Pakiramdam niya ay walang respeto sila Saitama. Sumugod siya pero tinalo agad siya ni Genos. Nagtataka ngayon si Genos kung bakit mahina ang estudyante ni Bang. Sabi ni Bang na may isa siyang magaling na estudyante ngunit nagwala ito at binugbog ang iba pang estudyante. Dahil dito ay hindi na sila bumalik. Tinanong ni Saitama ang pangalan niya at sinabi ni Bang na Garo o ang pangalan niya. Binugbog niya ito at pinalayas. Biglang may dumating mula sa Hero Association at pinapatawag si Bang. Sinama na din niya si Genos. Inimbitahan ni Genos si Saitama dahil tingin niya ay baka kailanganin ang tulong niya. Agad na pumayag si Saitama. Dito sa HQ ng Hero Association ay nagkita si Bang at si Atomic Samurai. Siya'y Class S Rank 4. Pinakilala niya si Saitama at inimbitahan dahil tingin niya ay magiging S Rank din siya balang araw. Pero tinapik ni Atomic Samurai ang kamay ni Saitama dahil hindi niya kinikilala ang mahihina. Akyat muna daw si Saitama sa level nila. Dito'y umalis na siya. Si Tatsumaki naman ay nagtataray at gusto niyang palayasin si Saitama dahil class B lang siya. Pero tinanong ni Saitama kung bakit may nawawalang bata dito. Sinabi ni Genos na ang pangalan niya ay Tatsumaki. Ang Class S Rank 2. Gumagamit siya ng psychic powers. Simula na ang meeting. Ito ang lahat ng Class S hero. Rank 17 si Puri Puri Prisoner. Rank 16 si Genos. Rank 15 si Metal Bat. Rank 14 si Tank Top Master. Ito yung bossing nila Tank Top Tiger. Rank 13 si Flashy Flash. Rank 12 si Watchdog Man at naamoy niya na may umutot. Rank 11 ay si Super Alloy Darkshine. Rank 9 si Drive Knight. Rank 8 Zombie Man. Rank 7 si King at lagi mong medidinig ang King's Engine. Siya ang kinikilalang pinakamalakas sa lahat. Rank 6 si Metal Knight at absent siya. Rank 5 si Child Emperor, isang prodigy. Rank 4 si Atomic Samurai. Rank 3 si Bang. Rank 2 si Tatsumaki at ang rank 1 si Blast pero absent din. Si Saitama naman ay Class B rank 63 lang. Nanghihingi siya ng tsaa. Nagtataka ang mga Class S hero dahil hindi nila kilala itong si Saitama. Iniisip siguro nila na saling pusa na nga lang siya sa meeting ng Class S nang hihingi pa ng tsaa. Sinimulan na ang meeting. Ang pangalan niya ay Sitch at hiniling niya sa kanila na iligtas ang daigdig. Sinabi niyang pwede pa silang umatras bago niya ibahagi ang isang balita. Tinanong niya kung walang aatras. Sabi ni Flashy Flash na bilisan na kaya sinabi niya na pumanaw na si Shibabawa. Akala nila ay may pumatay sa kanya pero ibinahagi ni Boy Labo na naubos si Shibabawa at nabulunan. Ito ang ikinamatay niya. Tinanong ni Saitama kung sino si Shibabawa. Sabi ni Puri Puri Prisoner na isa siyang manghuhula. Nahuhulaan niya ang mga sakuna at pag-atake ng mga halimaw. Hindi lahat nahuhulaan niya pero sa kaunting nahulaan niya 100% nagkatotoo ang mga hula niya. Ang huling propesya niya ay nasa panganib ang daigdig. Sabi ni Child Emperor na walang kwenta ito at gusto na niya bumalik sa cram school niya para mag-aral. Kaya pinaliwanag ni Sitch kung bakit mahalaga ito. Maraming nahulaan si Shibabawa ng mga sakuna, pero sa lahat ng mga hinulaan niya, ning isang beses ay hindi pa niya nasabing nasa panganib ang mundo. Pwede itong mangyari sa loob ng 6 na buwan. Gusto ni Sitch na maging handa sila sa susunod na 6 na buwan. Sumingit si Saitama at sinabing pwede itong mangyari ngayon o bukas. Sagot ni Sitch ay oo pero nagtataka siya kung sino si Saitama. Biglang may umatake sa HQ nila. Sa labas ay makikita na may mga halimaw na umaatake sa HQ nila. Siya si Sky King. Sumugod sila pero laking gulat ni Sky King dahil may tumapos sa mga kasama niya. Pati siya ay tinapos. Ito si Melzargard, isa sa 3 general ni Lord Boros. Sinusugod na sila ng mga alien at mukhang nagkakatotoo na ang propesiya. Binomba agad ng spaceship ang kapaligiran. May mga nakaligtas pero nakita agad sila ni Melzargard kaya balak niyang tapusin ang mga nabuhay. Nung pasugad na siya ay may nagligtas sa sibilyan. Siya si Iayan. Class A at rank 2 siya. Isa siya sa mga disipulo ni Atomic Samurai. Linikuran ni Melzargard si Iayan pero nakailag siya. Nagawa niyang hatiin ang katawan ni Melzargard. Sa HQ ay natataranta si Sitch dahil ayon sa computer ay 99% ang tsansang katapusan na nila. Nagtaka si Bang kung paano nakaligtas ang gusali nila sa pagsabog. Paliwanag ni Boy Labo na si Metal Knight ang nagpatibay ng gusali nila kaya hindi ito basta-basta mawawasak. Naisipan nilang lumabas pero nauna na pala si Saitama. Sinubukang tumalon ni Saitama papunta sa spaceship pero pinaputakan agad siya nito.
Nagawa niyang ilaga ng mga ito at ibinalik ang isa sa spaceship. Si Melzargard naman ay naghilom ang mga sugat niya, kaya pala niyang mag-regenerate. Gumanti siya ng atake. Sa isang atake ay dehado agad si Iyayan dahil nawalan siya ng braso. Pagkatapos ay hinati pa niya ang sarili niya, pero may isang umatake at tinapos agad si Melzargard. Ito ang master niyang si Atomic Samurai. Napansin niya na wala na ang braso ni Iyayan. Binolahan siya ni Iyayan na hindi gumagana ang espada kay Melzargard. Sinabihan niya si Iyayan na pwede pa din siyang magpatuloy bilang swordsman kahit na wala ang isa niyang braso. Napansin niya na nag-regenerate si Melzargard. Dumating si Bang at Metal Bat para tumulong. Si Puri Puri Prisoner ay nandito din at naalala niya yung sinabi ni Deep Seeking sa combo kaya ginawa niya ito. Hindi na Angel Rush kundi Dark Angel Rush na ang tawag niya. Sa HQ naman ay nagmamadali sila para maghanap ng mga nakaligtas sa pambobomba ng spaceship. Ang ilalabas din nilang threat level ay God. Pinag-uusapan naman ng mga Class S na natira sa HQ kung paano aatakihin ang spaceship. Habang nadidinig ang King's Engine ay sinabi ni King na wala siyang magagawa dahil hindi niya maaatake ang spaceship dahil nasa ere ito. Sabi niya na magandang ipaubaya na lang ito kay Metal Knight. Nadismaya si Tatsumaki dahil malaki ang inaasahan niya kay King bilang pinakamalakas sa lahat ng mga hero. Sabi ni Tatsumaki na siya na ang bahala habang inis na inis. Gustong tumulong ni Genos pero nagalit si Tatsumaki at sinabi niyang hindi niya kailangan ng tulong. Sinabihan ni Darkshine na kumalma lang si Genos kasi kapag ginalit niya si Tatsumaki ay baka madurog siya. Habang nangyayari ito ay patuloy lang si Saitama sa pagtalo sa alien at hindi ito alam ng ibang mga hero maliban kay Genos. Nakasalubong ni Saitama si Groribes, isa sa tatlong general ni Boros. Si Groribes ang pinakamalakas sa alagad ni Boros. Gagamitin niya ang asidong atake niya pero one hit lang siya kay Saitama. Patuloy ang pagtakbo ni Saitama dahil hinahanap niya ang boss ng mga alien. Makikita ngayon si Boros. Balak niyang alamin kung ano ang nangyayari. Sa control room ng spaceship ay makikitang gulat na gulat si Guryu Gonchu. Natalo kasi si Groribes, ang pinakamalakas sa tatlong general ni Boros. Si Guryu Gonchu ay isa ding general. Hindi siya makapaniwala sa lakas ni Saitama. Pumasok si Boros at inalam kung anong nangyayari. Binalita niya na 23% na ang natamong pinsala ng kanilang spaceship dahil sa isang nanghihimasok. Hanggat yung sphere ng spaceship ay buo pa ay hindi babagsak ang spaceship nila, sabi ni Boros. Gusto niyang pakilyusan ang tatlong general niya para iligpit si Saitama pero ibinalita ni Guryu Gonchu na natalo na si Groribes kaya nagulat si Boros. Binalita ngayon ng media ang nangyayari sa ACT kung saan makikita ang isang malaking spaceship. Nakikita ngayon ito ni Hammerhead habang nag-apply sa trabaho. Kahit si Dr. Genos kasama si Armored Gorilla na nagbagong buhay na ay gulat na gulat sa nakikita nila. Si Sonic ay nabalitaan din ito kaya tuwang-tuwa siya at mukhang gustong sumali sa labanan. Si Puri Puri Prisoner ay pagod na pagod matapos ang matinding atake niya. Butas-butas si Melzargard. Mambubutas din pala si Puri Puri Prisoner. Humanga si Iyayan pero alam niyang wala itong silbi dahil maghihilom lang din ang sugat ni Melzargard. Sinabihan ni Iyayan sila tungkol sa regeneration ni Melzargard at sinabihang iwasan ang atake niya dahil sobrang lakas nito. Ginawa niyang halimbawa ang nangyari sa braso niya. Umatake si Melzargard at nagawang salagin ito ni Bang gamit ang kanyang martial art at napatalsik pa niya ito. Inutusan niya ang isang ulo na magpadala ng mensahe. Balak nilang bombahin uli ang syudad para mapatay ang mga hero. Pero nung lilipad na ito ay hinampes agad ito ni Metal Bat. Kinausap ni Guryu Gonchu si Melzargard at pinapabalik sa spaceship para pigilan si Saitama. Nagulat si Melzargard sa lakas ng nanghihimasok. Patuloy ang pagsira ni Saitama sa spaceship. Yung ulo kanina ay nag-regenerate uli. Pinagpatuloy ni Metal Bat ang paghampas kahit alam niyang magre-regenerate lang ito. Sila ba ang Puri Puri Prisoner at Atomic Samurai ay patuloy lang din ang pag-atake. Sinabihan sila ni Iyayan na umatras muna para makapagplano pero patuloy lang sila at sinabing ito lang ang alam nilang gawin. Walang magawa si Iyayan dahil hindi marunong makinig ang mga Class S hero. Nag-regenerate lang uli Melzargard at patuloy siyang kinukulit ni Guryu Gonchu na bumalik sa spaceship para tumulong sa pagpigil kay Saitama. Sinabi niyang hindi siya makabalik dahil nahihirapan din siya dito sa baba. Nagulat si Guryu Gonchu dahil malakas din yung puwersa ng Earth sa baba. Nabalitaan din ni Melzargard na halos kalahati na ng puwersa nila ang nawala dahil kay Saitama. Sabi niya ngayon na bombahin na lang yung lokasyon niya at sumunod si Guryu Gonchu sa sinabi ni Melzargard. Si Metal Bat naman ay napansin yung marmol sa gitna ng ulo. Bago ito mag-regenerate kinuha niya ito. Nagulat ang ulo at natakot. Binasag ito ni Metal Bat at namatay yung ulo. Sinabihan niya yung iba sa natuklasan niya kaya alam na nila ang gagawin. Nagulat si Melzargard at hindi niya akalaing mamamatay yung ulong inalagaan niya ng 100 taon.
Kaya inaantay na lang niya yung pambobomba mula sa spaceship para makabawi siya. Sa spaceship naman ay kinakausap ni Giryu Gonchuk si Saitama gamit ang mental telepathy. Binabantaan niya si Saitama. Sabi ni Saitama na hindi niya kasi alam kung saan ang labasan kaya nagpaturo siya. Nakahinga ng maluwag si Giryu Gonchuk at tinuro niya kay Saitama ang labasan. Punta lang siya sa kanan at gamitin ang hagdanan. Tumawa si Saitama at pinili ang kabaliktaran ng sinabi ni Giryu Gonchuk. Pumunta siya sa kaliwa at napatili si Giryu Gonchuk. Nagmakaawa siya na wag tumuloy dito. Nawasak ni Saitama ang pinto at ito pala ang control room ng spaceship. Sinalubong siya ni Giryu Gonchuk at gumamit ng psychic powers. Ginamit niya ang maliliit na bato at kanang atake kay Saitama. Si Saitama ay hindi nasaktan sa atake ni Giryu Gonchuk, kaya napilitan siyang gamitin ang mas malakas na atake niya. Kinontrol niya ngayon ang gravity at ginamit kay Saitama. Halos kasi lakas ito ng black hole. Pero nagulat siya dahil walang epekto ito at nagkakamot pa si Saitama. Kumuha siya uli ng bato at gumamit ng mas malakas na telekinesis at umatake gamit uli ang mga bato. Pero wala pa din itong epekto kay Saitama, kaya siya naman ang namato. One hit lang si Giryu Gonchuk. Pagkatapos nito ay nagtanong si Saitama sa mga alagad kung nasan ang boss nila. Si Child Emperor naman ay napansin na may namumuong enerhiya sa spaceship. Alam na nila na bobombahin uli sila ng spaceship. Pinaalam agad nila ito sa mga tauhan nilang nagliligtas ng mga sibilyan. Pinapalikas na sila. Si Mumen Rider ay patuloy sa pagliligtas ng mga sibilyan. Isa na namang ulo ni Melzargard ang nawasak. Inaantay pa din niya ang pambobomba, at pinindot na. Delikado sila dito. Pero dumating si Tatsumaki at huminto ang mga bomba gamit ang matindi psychic powers niya. Nagulat sila pero tinarayan uli sila ni Tatsumaki. Ibinalik niya ngayon yung mga bomba galing sa spaceship at sila ang napinsala. Hindi makapaniwala ang mga alien. Patuloy si Mumen Rider sa pagligtas ng mga tao kaya sumali na sila Stinger at Lightning Max. Desperado na si Melzargard pero patuloy ang pagtutulungan ng mga hero. Gamit ang martial arts ni Bang ay nagawa niyang kunin ang isang pangmarmol. Pero pagkatapos nito ay napuruhan siya. Knockout si Bang. Patay agad sa isang atake lang kaya balak ngayon ni Melzargard na hindi na dumipensa. Puro opensa na lang. Makikita ngayon ang sphere ng spaceship at nandito si Boros. Nagkita na si Boros at si Saitama. Sa loob-loob ni Boros ay naramdaman niyang walang katapusan ang enerhiya ni Saitama. Bago sila magsimula ay nagpakilala si Boros kay Saitama, at ganun din si Saitama. Tinanong ni Saitama kung anong kailangan ni Boros sa Earth. Nagkwento si Boros na ito'y dahil sa isang propesiya. Habang naglalakbay siya at winawasak lahat ng planeta, wala siyang mahanap na katapat niya dahil sobrang lakas niya. Dito niya nalaman ang propesiya mula sa isang manghuhula. Sabi dito na makikita niya ang katapat niya sa isang malayong planeta. Naglakbay siya ng 20 taon at nakarating dito sa Earth. Sinuntok agad siya ni Saitama dahil hindi tama na winawasak niya ang mga planeta dahil bored itong si Boros. Pero nakabangon itong si Boros at nawasak ang kanyang armor. Hindi siya natalo ng isang suntok at sinabi niya na yung armor niya ay pinipigilan ang napakatindi niyang kapangyarihan. Pero napa-okay na lang si Saitama at hindi pa din bilib. Inilabas na ni Boros ang tunay niyang kapangyarihan. Patuloy ang tagisan ng lakas ni Boros at Saitama. Nagulat si Boros na nakakasabay si Saitama sa kanya kahit linabas na niya ang tunay niyang kapangyarihan. Pero dehado sa ngayon si Boros dahil nawalan siya ng braso. Kinikilala din ni Saitama ang lakas ni Boros kasi hindi siya natalo ng isang suntok lang. Si Tank Top Master naman ay gustong tumulong sa pagpapabagsak ng spaceship dahil ayaw niyang magpatalo kay Tatsumaki. Binato niya ang malaking parte ng gusali. Pero si Tatsumaki ay binuhat ang pagkarami-raming mga bato mula sa mga nasirang gusali at kalsada at saka ginamit na pang-atake sa spaceship. Natataranta na ang mga alien. Habang nangyayari ito ay nagpaalam si Drive Knight na aalis na siya dahil mukhang kontrolado na ang sitwasyon. Bago siya umalis ay may sinabi siya kay Genos. Sinabi niya na kalaban niya si Metal Knight kaya kailangan niyang lumayo sa kanya. Pinagpaliwanag niya si Drive Knight pero sinabi lang niya na malalaman din niya ito kung bakit. Si Melzargard at Atomic Samurai ay patuloy ang pagtutuos. Medyo napipiko na si Atomic Samurai sa pag-regenerate ni Melzargard. Nagyayabang siya at tingin niya ay siya na ang mananalo. Pero si Bang ay buhay pa pala. Nagulat si Melzargard. Linikuran siya ni Atomic Samurai at ginamitan ng special move. Ito ang Atomic Slash.
Sinubukan niyang mag-regenerate pero alam na ni Bang kung nasaan ang marmol. Lin ilipat-lipat niya kasi ang lokasyon nito pero alam ni Bang na laging nagsisimula ang regeneration niya sa ulo. Kaya dinukot niya ito at binasag ang marmol. Ang lupit mandukat ng ulo. Ayaw magpatalo ni Atomic Samurai at sinabi niyang isang hiwa na lang ay siya na dapat ang nakatapos kay Melzargard. Masaya si Puri-Puri Prisoner dahil nahuli na nila ang lahat ng mga ulo. Sa spaceship naman ay patuloy ang dikdikan na labanan ni Saitama at Boros. Halos wasakin na nila ang spaceship sa tindi ng kapangyarihan nilang dalawa. Tuwang-tuwa si Boros sa lakas ni Saitama. Siya pa lang ang nakakatagal ng ganito sa kanya. Balak ni Boros na maglabas ng malakas na enerhiya. Nagpakawala siya ng energy blast na parang Kamehameha wave lang. Pero buhay pa si Saitama at linikuran agad siya ni Boros. Sabi ni Boros na malakas si Saitama pero tapos na ito. Tingin ni Boros ay siya na ang panalo dahil patuloy lang na naghihilom ang sugat ni Boros pero kapag si Saitama ang nasugatan, hindi ito maghihilom tulad ng sa kanya. Tumubo uli ang naputol na braso ni Boros. Parang kay Piccolo lang. Pero sa sobrang daldal ni Boros ay pinatahimik siya ni Saitama dahil naiinip na siya. Linabas na ni Boros ngayon ang kanyang alas, ang Meteoric Burst. Umatake agad si Boros at nagpakawala ng napakalakas na atake. Halos sirain na niya ang spaceship sa lakas. Pinamalas ni Boros ang kanyang lakas at bilis kay Saitama. Sobrang lumakas si Boros dahil sa Meteoric Burst niya. Hinuhad niya si Saitama at sinipa papuntang buwan. Hindi makahinga si Saitama. Tumalon ngayon si Saitama mula sa buwan para makabalik sa Earth. Matinding stress at umiiksi ang buhay ni Boros tuwing ginagamit niya itong Meteoric Burst kaya kailangan mabilis matapos ang laban. Pero nakabalik si Saitama. Nayanig ang spaceship at akala ni Darkshine ay si Tatsumaki ang may gawa nito. Natulala na lang si Boros. Di makapaniwala si Boros pero sumugod siya uli. Pinaulanan niya ng atake si Saitama. Gumanti si Saitama at napatras si Boros. Nagpakawala ng maraming normal punch si Saitama. Nagkahiwalay-hiwalay si Boros pero nakapag-regenerate din siya kaagad. Balak na niyang ilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan at wasakin ang daigdig gamit ang collapsing Star Roarer Cannon. Gagamitin naman ngayon ni Saitama ang Serious Punch niya. Nagawang talunin ng Serious Punch ang atake ni Boros at nahati ang ulap ng Earth. Natalo si Boros pero pinuri siya ni Saitama at sinabing malakas siya. Sabi ni Boros na nagkatotoo ang propesiya dahil matindi at dikdikan ang laban. Sumang-ayon si Saitama pero tinawag siyang sinungaling ni Boros. Hindi laban ang tawag dito dahil sa simula pa lang pala ay wala na siyang pag-asang manalo. Hindi pa ginagamit ni Saitama ang tunay niyang kapangyarihan. Sinabi niyang masyadong malakas si Saitama at siya'y na maalam na. Nabasag na ang sphere at babagsak na ang spaceship. Natataranta ngayon ang mga alien habang nagsitakbuhan ang mga hero. Dito'y dumating si Amay Mask. Tinanong niya si Metalbat kung anong nangyari. May shooting kasi siya ng palabas niya nung nawasak ang City A kaya wala siya. Binomba sila ng mga alien kaya nawasak ang City A pero nagawa din naman nilang talunin ang mga alien. Pero hindi kontento si K-pop. Sa tingin niya ipalpak sila dahil nawasak ang City A at mahirap ipaliwanag ito sa media. Sabi ni Atomic Samurai na nasa loob sila kasi ng HQ nung umatake ang spaceship kaya nung lumabas sila ay wasak na ang City A. Sinabi niya na wala siyang pake at nakakahiya sila. Gusto niyang mag-resign na lang sila. Galit na galit si Metalbat at hinamon niya si Amay Mask. Sabi ni Amay Mask na kaya wala siya sa Class S at nananatili sa Class A Rank 1 ay dahil siya mismo ang humaharang at sumasala kung sino ang pwedeng makapasok sa S-Class. Saka lang dumating si Metal Knight at tuwang-tuwa siya. Tinanong siya ni Genos kung anong plano niya. Tingin ni Genos na balak kunin ni Metal Knight ang spaceship ng mga alien para makagawa ng mas malalakas na armas gamit ang teknolohiya ng mga alien. Kinumpirma ito ni Metal Knight. Tinawag sila ni Darkshine dahil may mga nahuli silang mga alien mula sa spaceship. Umaasa ang mga alien na pwede silang makipag-usap para sila'y mabuhay. Paglapit ni Amay Mask ay tinapos lang niya agad ang mga bihag. Nagulat si Darkshine pero sinabi ni K-pop na isinakatuparan lang niya ang hustisya. Pagkatapos ay binatikos niya si Genos at sinabing nakakadismaya siya simula pa kay Deep Seeking. Pero hindi nagalit si Genos dahil naaalala niya ang sarili niya kay Amay Mask. Tingin niya ay may masamang nakaraan si Amay Mask. Si Tatsumaki
Tatsumaki ay nagtataka kung paano bumagsak ang spaceship. Nakalabas na si Saitama. Nagtataka si Tatsumaki kung anong ginagawa ng isang Class B sa loob ng spaceship. Dumiretso na sa pag-alis sila Saitama pero nainis si Tatsumaki dahil hindi man lang siya pinansin. Tinanong niya si Saitama kung anong ginawa niya at paano siya nakapasok. Hindi niya kailangan ng tulong ni Saitama. Tinawag niyang octopus, kalbo, itlog, bumbilya, avocado si Saitama. Kaya sinabi ni Saitama na magsalita si Genos at bumawi. Kaya tinawag ni Genos na bata si Tatsumaki at binyantahan na makakatikim siya kapag hindi tumigil. Pero hinagis lang siya ni Tatsumaki gamit ang psychic powers niya. Sinabi niyang hindi siya bata at mas matanda pa siya kay Genos. Mukha lang siyang bata pero 28 years old na si Tatsumaki. Pinatigil siya ni Bang at pinagsabihan na hindi niya dapat ginagawa ito sa kapwa hero niya. Kaya umalis na lang siya. Si Sonic ay dumating pero nahuli na siya. Para sa isang taong sobrang bilis, lagi na lang siyang late. Lumipas ang mga araw ay nawala ang balita tungkol sa nangyari sa City A kahit makasaysayan ito. Malamang ay kinontrol nila ang balita kaya hindi na nabanggit ang tungkol sa pagka-burn ng City A sa mapa. Kinuha ni Metal Knight yung tira-tira ng spaceship. Pagkatapos ay mas pinatibay pa nila ang HQ ng Hero Association. Gumawa din sila ng napakaraming kalsadang kumukonekta sa lahat ng syudad para madali silang maka-responde at binigyan din ng opsyon ang mga Class A na hero pataas kung gusto nilang tumira sa headquarters. Ngayon ay may balita na may halimaw na sumugod. Ito si Pluton at ang threat level nito ay Dragon. Nung matatapakan na yung bata ay iniligtas siya ni Genos. Sinugod siya ni Saitama at natapos lang ito sa isang suntok at dismayado na naman siya. At dito natatapos ang recap. Please like and subscribe mga kapatid.